Maligayang pagdating sa i-renew ang iyong card. Gusto mo bang aprubahan ang iyong lisensya nang hindi nangangailangan ng appointment at sa pinakamabilis na paraan? Tama ang narinig mo, nang walang appointment. Sa i-renew ang iyong lisensya, sa loob ng higit sa 20 taon, nakatulong kami sa libo-libong Filipino ng personal sa Madrid at online sa buong Spain na i-homologe ang kanilang lisensya sa pagmamaneho na mabilis at madali. Kami ang nangungunang ahensya sa pag-apruba ng mga lisensya sa Pilipinas at mayroon kaming libo-libong kliyente mula sa Madrid at sa iba pang bahagi ng Spain. Manatili sa amin dahil sinasabi namin sa iyo kung paano namin ito ginagawa. Magsimula na tayo. Isa, maaari bang ma-homologated ang aking lisensya sa pagmamaneho sa Pilipinas? Para maaprubahan ang isang lisensya sa Pilipino, dapat na naibigay ito bago ang petsa ng kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Espanya. Iyon ay ang taong 2007 o bago ang petsa kung saan mo nakuha ang iyong paninirahan sa Espanya. Sa aming website, nagbibigay kami ng tool sa paghanap kung saan maaari mong ilagay ang petsa ng pag-issue ng iyong lisensya sa Pilipinas upang suriin kung natutugunan nito ang mga kinakailangan sa kumbensyon. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, makipag-ugnayan sa amin o pumunta sa isa sa aming 8 center sa Madrid, Alcors o Las Rosas upang tingnan kung homologated ang iyong card. 2. Anong mga kategorya ng aking Philippine driver's license ang maaaring ma-redeem? Mayroong 2 uri ng mga kategorya sa mga lisensya sa pagmamaneho, pribado at profesional. Ang mga pribadong kategorya ay nagpapahintulot sa iyo na magmaneho ng mga motorsiklo at pampasaherong sasakyan. Ang mga profesional na kategorya ay nagbibigay daan sa iyo na magmaneho ng mabibigat at maghatid ng mga sasakyan. Kung ang iyong lisensya sa pagmamaneho sa Filipino ay may mga partikular na kategorya, maaari naming otomatiko itong i-homologate. Kung ang iyong lisensya ay mayroon ding mga profesional na kategorya, dapat kang pumasa sa ilang theoretical at practical na mga pagsusulit sa isang paaralan sa pagmamaneho upang ma-homologate ang mga ito. Sa Renueva to Carnet, nakikipagtulungan kami sa mga paaralan sa pagmamaneho upang maisagawa ang pamamaraang ito sa lalong madaling panahon. Kung mas gusto mong hindi kumuha ng pagsusulit, maaari mong piliin talikuran ang mga kategoryang ito at manatili sa mga otomatikong pumasa. 3. Ano ang mga kinakailangan para ma-redeem ang aking Philippine license? Pagkatapos suriin kung maaari mong palitan ang iyong lisensya at kung anong mga kategorya ang maaaring maaprubahan, tingnan natin ang mga kinakailangan. Unang kinakailangan, legal na paninirahan sa Espanya. Kakailanganin mo ang NIE, KEOD na kung mayroon kang Spanish citizenship. Pangalawang pangangailangan, wastong lisensya sa pagmamaneho ng Pilipinas. Kung ang iyong lisensya ay nag-expire na, kailangan mo itong i-renew sa Pilipinas bago ito i-redeem. Pangatlong pangangailangan, Psychophysical Aptitude Report, ang tinatawag na psychotechnical. Makukuha mo ito sa alinman sa aming 8 center sa Madrid, Alcors at Las Rosas. 4. Pamamaraan para sa homologation ng aking Philippine license. Tingnan natin ang hakbang-hakbang kung ano ang ginagawa natin para i-homologate ang iyong lisensya sa Pilipinas. Unang hakbang, kumuha ng appointment. Sa i-renew ang iyong card, iniharap namin ang iyong kahilingan sa DG. Sa parehong araw na ipinagkatiwala mo sa amin ang pamamahala nang hindi na nangailangan ng appointment. Kalimutan ang pagsubok na gumawa ng appointment. Pangalawang hakbang, kinukolekta namin ang lahat ng dokumentasyon. Ikatlong hakbang, pagbabayad ng bayad sa trapiko. Ika-4 na hakbang, magpadala ng dokumentasyon. Orihinal at kopya ng iyong dokumento sa paninirahan. Orihinal at kopya ng iyong Filipino driving license. Orihinal na ulat ng psychophysical aptitude. Orihinal na larawang may kulay na may sukat na 32x26mm na may puting background. Ika-5 hakbang, pagkuha ng pansamantalang otorisasyon sa pagmamaneho. Kapag naipakita na ang mga dokumento, bibigyan kanila ng pansamantalang lisensya na magbibigay daan sa iyo na magmaneho ng legal sa buong Spain sa loob ng 6 na buwan. Ika-6 na hakbang, tanggapin ang iyong Spanish driving license sa iyong bahay sa loob ng 6 na buwang ito. 5. Ngayong mayroon na akong lisensya sa Espanyol, ano ang mangyayari sa aking lisensya sa Pilipino? Kapag kumukuha ng kanilang Spanish driving license, maraming kliyenteng Filipino ang nagtatanong sa amin. Ano ang mangyayari sa aking Philippine driver's license? Sa pamamagitan ng paggawa ng homologation, ibinigay mo ang iyong lisensya sa Pilipinas. Gayunpaman, huwag mag-alala dahil kung sakaling magpasya kang bumalik sa Pilipinas, maaari kang gumawa ng isang counter-exchange at makuha ang iyong lisensya sa Pilipinas. Ang mahalaga ay hindi ka magkakaroon ng 2 card sa parehong oras,
Ngunit maaari mong ipagpalit ang isa sa isa depende sa iyong tirahan. Upang matapos, naipaliwanag na namin kung paano namin ay homologate ang iyong lisensya sa pagmamaneho. Mahigit 20 taon na kaming nagpapalitan ng lisensya sa pagmamaneho ng Filipino bilang nangungunang ahensya sa prosesong ito. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, makipag-ugnayan sa amin o pumunta sa isa sa aming 8 mga sentro, iiwan namin sa iyo ang address sa ibaba sa paglalarawan. Maraming salamat sa panonood ng video. Kung nagustuhan mo ito, ay like ito at mag-subscribe sa aming channel. See you soon!